Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi, mainit, latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Inamin na ang tunay na katayuan nitong si Catherine Camilon. Ito nga ba ay buhay pa? Ito nga ba ay wala ng buhay? But bueno mga kaibigan, yang mga katanungan na yan ay masasagot laman ng video na yan. Iyan o ang ating tatalakayin at marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po akong tuklasin alamin. Ano nga ba ang tunay na katayuan ni Catherine Camilon? Siya nga ba ay wala ng buhay? Siya nga ba ay ika nga po'y buhay pa? Laman ng video na yan at marami pang iba, panoorin po natin mga kaibigan. Ilan lang dun sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po. Doon sa fingerprints po sir ay wala po silang na-leave na latent fingerprints po kasi ginamitan na po nila ng fuming examination po pero wala po silang clear na latent print na na-leave po sa CRB po. Ibig sabihin po noon there's a possibility na pinunasan or nalinis na po. Sa kabila ng sunod-sunod na mga impormasyong nakukuha ng PNP kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas noong buwan ng Oktubre, nananatili pa rin mailap sa mga ito kung may buhay pa o nasa maayos na kalagayan pa rin hanggang ngayon ang biktima. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na maging sila ay walang ideya kung nasaan ngayon si Catherine. Dagdag pa nito, tuloy-tuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga posibleng ebidensya na makatutulong sa kaso. Tuloy-tuloy po sir yung ginagawa nating backtracking pati doon sa mga CCTV bagamat mahigit isang buwan na po ito. Although may mga sinabi po sina Colonel Malinaw doon sa naging backtracking po nila na may mga lugar po silang nakita kung saan dumaan po itong Nissan Juke at yun ang nagbigay sa kanila ng mga additional information. Bagamat we have to admit as of now po wala po pa talaga tayong clear na ma-establish na proof of life ni Catherine po pati na rin po yung possible location po niya. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na malinis na sa fingerprint ng mga sospek ang pulang CRV na pinaglipatan ng dugo ang katawan ng missing beauty queen. Doon sa fingerprints po sir ay wala po silang na-leave na latent fingerprints po kasi ginamitan na po nila ng fuming examination po pero wala po silang clear na latent print na na-leave po sa CRB po. Ibig sabihin po noon there's a possibility na pinunasan or nalinis na po para hindi po tayo makalift ng fingerprint. But malaking bagay po sir yung nagkaroon po tayo ng DNA match doon po sa magulang po ni Catherine dahil ito po ang nagpapatunay na isinakay po doon si Miss Catherine doon sa na-recover po na red CRB. Gate ng PNP, hindi pa rin ligtas ang mga sospek dito dahil sa mga nakuhang hibla ng buhok na makapagtuturo sa mga nasa likod ng pagkawala ng dalaga. Ilan lang dun sa hair strands ang nagmatch po
doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nag-match at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB na red po. Bukod dito, hinihintay na lamang ng PNP ang kusang kooperasyon naman ng isa sa mga persons of interest sa kaso na si Police Major Alan De Castro para sa isang DNA test para malaman kung kasama o sangkot ito sa pagkawala ni Camilon. We want to encourage definitely si Major De Castro. Sinabi naman po niya na handa niyang harapin itong kaso na ito and it would be good faith on his part. He can show good faith on his part na handa niyang harapin itong kaso na ito na magpa-DNA test po siya. But hindi natin siya po pwedeng puwersahin dahil kailangan nating dumount sa proseso. Kaya gaya nga ng sinabi ko, is it right for the PNP now to request for his DNA while ongoing yung preliminary investigation? Or kailangan po nating antayin na formal pong ma-file yung kaso sa level po ng court before we request the court to allow us to get the DNA profile po ni Major De Castro and possibly yung ibang mga suspect po to compare doon po sa mga hair strands na na-recover po sa CRB. Sa kabilang banda, natapos na rin ang case build-up at evaluation ng Batangas Police Provincial Office sa pagkawala ni Camilon. Ayon sa PNP, tinanggap na ng Batangas Prosecutor's Office ang inihain ng pulisya na kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Police Major Alan De Castro at 3 iba pa. Itinakda ang preliminary investigation sa December 19, 2023 at Enero 9 sa susunod na taon kung saan inaasahan ang paghahain ng counter affidavit ng mga akusado. Inaasahan niyang sasagutin ng mga ito ang mga reklamong inihain hinggil sa pagkawala ni Camilon. Noong nakaraang linggo, nagkaharap sa tanggapan ng Regional Internal Affairs Service 4A ang dalawang partido para sa preliminary conference. Nagsumiti sila ng karagdagang salaysay habang kinumpirma ng mga complainant kabilang ang mga magulang ni Camilon at ang isa nitong kaibigan ang palitan nila ng mensahe ng biktima bago ito napaulat na nawawala. Gayon din ang pananakit ni De Castro kay Camilon na naging basihan para sa kasong administratibo na conduct of unbecoming a police officer. Okay, alright. Maliwanag po mga kaibigan na pinanood natin diyan sa rolling ng video. Shoutout at maraming salamat. Isimenay, ipaintulot to ang paggamit ng inyong video clips. Eto, nako po. Talaga marami po ang nag-aabang ng konkretong sagot tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Marami po ang nagtatanong, netizen, taong bayan, kung ito po ba ay buhay o wala ng buhay. But sa punto pong ito ay maliwanag ho. Wala po silang inamin dito ng tumahawak ng kaso dito at nag-iimbestiga. Na maliwanag, wala po silang katibayan kung ito po ay buhay o wala ng buhay. That's why yan pa lang ho ang latest update tungkol dito sa tunay na katayuan ni Catherine Camilon na nawawala. Hindi po nila alam kung buhay o wala ng buhay. Inuulit ko. Maliwanag po ba? So doon po sa mga netizen na nagtatanong at nagabang ng latest update tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon, iyan po ang bagong binitawan na salaysay ng kinahukulan na humahawak at nag-iimbestiga tungkol dito sa kaso ni Catherine Camilon na pagkawala. But kung susuriin po natin na ang video na ito mga kaibigan, ay marami po dito ang dapat talakayin natin, but bigyan po natin ng highlight dito. Itong panibagong anggulo. Dahil kung matatandaan po natin, ay naglabas po ang DNA test na tugma ang buhok na nakuha diyan na kay Catherine Camilon. But dito ho, ang naiwan na katanungan ay marami pa na
ika nga po'y buhok na naiwan, may ilang piraso ho. Subalit hindi ho tumugma dito ho sa ika nga po'y magulang ni Catherine Camilon. Dadapuat sa punto pong ito ay ayon po sa rolling ng video ay kukunan din po ng sampol itong tinuturong utak di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Police Major. Subalit kailangan pa pala na dumaan sa korte at kailangan pa pala na dapat muna nakasampa ang kaso sa korte. Ngayon ay nakasampa na ang kaso sa korte. Ay umaasa po tayo na ito ay makukunan ng sampol upang sa ganun po itugma ang buhok ni Police Major dito sa ika nga po'y naiwan na katanungan kung kaninong buhok ito. Abangan po natin yan kung ito nga ba ay magmamatch sa buhok ni Police Major. At kung hindi po nagmatch, saan po patutungo ang kaso na ito, mga kaibigan. Maliwanag din po diyan ng fingerprints ay pinunasan di umano ng mga gumawa ng krimen at nasa ganon hindi ho matrace ay matinding pagpunas dahil ginamitan na po ng mga eksperto para matitik po ang fingerprints ng tao na bumakato sa sakyan ay hindi po naditik. Ibig sabihin ay may kinalaman ito, mga kaibigan, na ika nga po ay matinding kaalaman tungkol ho sa fingerprints. Alam niyo ho, pag ikaw ay isang pulis at tayo po ay nagdaan din sa pag-aaral ng bilang isang criminology, ay nag-aaral ka pa lang po, ay pinag-aaralan na po ang fingerprints, mga kaibigan. Nandun ko pala sa puntong school, nag-aaral ka sa isang school, ay pinag-aaralan na po ang fingerprints kung paano matrace at kung paano hindi ito maditik. That's why dito sa puntong ito, ang nagpinunasan para hindi ho matrace. Sino po ang makakagawa nito? Siyempre, yung may kaalaman lang po ay walang iba kundi ito si Police Major di umano, mga kaibigan. Matindi ang kaalaman nito sa hanay ng pulisya sa pamagitan po niyan in relation diyan po sa tinatawag na fingerprint. That's why ngayon po hindi po nila matrace dahil napakatibay, malaking ebidensya po ang fingerprints, mga kaibigan. But bueno, umaasa po tayo na itong kasong ito may patutunguhan kung hindi man ho matrace ang fingerprints, kung hindi man ho magtugma ang ika nga po'y buhok, ay marami pong paraan dito para na sa ganun no, matibay na ebidensya laban ho dito kay Police Major. Unang-una, kapag nadakip ho itong tinatawag na kanyang personal driver, ito po ay malaking daan kung siya po ay kumanta para idiin ho matibay na ebidensya laban ho dito kay Police Major. Pag nagkataon ho na nahuli ito, driver bodyguard niya, nakasama niya di umano. But dito sa puntong ito, may isa pa tayong bibigyan ng highlight. Malakas ho ang tunog. Lalong lumalakas ay ika nga po ay public opinion diyan sa comment section. Bagamat katulad nga po ng nasabi ko, importante pong mahalaga ang inyong mga public opinion. That's why ang mga public opinion po diyan sa comment section ay ating bibigyan ng pagtatalakay na kaunting padaan. Dahil sinasabi nyo po diyan na talagang di umano ay may kinalaman itong si asawa ni Police Major tungkol sa pagkawala ni Catherine Camilon dahil ayaw magpa-imbestiga. Ayaw humarap sa investigasyon. At nakuha nating impormasyon nga ay nagwala nagwala ng malaman na mayroon pang buhok na ika nga po'y panibagong ikukumpara. Ay baka itininirvis na. Baka sabihin ng kanyang buhok dahil matunog ho, usap-usapan diyan sa comment section at kahit saan media platform ay nagsabunutan na galit. Yan ay isang public opinion na binibigyan po natin ng importansya itong mga nagbibigay ho ng komento sa ating mga bawat upload sa comment section tungkol dito sa asawa ni Police Major, mga kaibigan.
But Beno, dito sa puntong ito, ay abangan po natin kung saan pupunta. Ito nga ba ay tuluyan ng ika nga po ay madidiin sa kaso ang asawa ni Police Major. Abangan po natin dahil ang makakasagot lang po nito kapag nagkaroon po ng investigasyon, pag pumayag siya na magpa-imbestiga. Dahil sa pamagitan po ng pag-iimbestiga dito ay lalabas po ang buong katotohanan kapag hindi po nagkaroon ng takipan. At abangan po natin dito kapag ito ay isinulong na kunan po ng sampol at maikumpara ang buhok dito po sa buhok na nakuha na hindi nagtugma. Ito nga ba ay tutugma dito sa asawa ni Police Major? Kabang-abang po mga kaibigan yan dahil hintayin po natin kung darating sa punto na makukunan po ito ng sampol para ikumpara sa buhok na yan. Ang tanging po lang makakalinis ng kanyang pangalan, isang guni niya ang kanyang sarili ni asawa ni Police Major sa mga ikinaukulan upang magbigay ng anumang impormasyon at siyempre yung DNA test na ika nga po ikumpara ang buhok na naiwan pa diyan sa ika nga po sasakyan na pinaglipatan di umano ng katawan ni Catherine Camilon. Okay, maraming salamat po at maraming kabang-abang dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon. Antabay po tayo. Maraming salamat. Yan muna ang latest update na ibibigay ko po sa inyo. Tayo po ay hindi nagpapakalat ng fake news. Mga pawang public opinion, naririnig nyo po sa akin. Yan po ay nakabase diyan sa rolling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.